Okay naman. Tapos si John will Okay be naman. on for Okay naman si Dean Oracion. So parang discussion talaga. It's not going You know, to... I think kanina, meron silang discussion on political dynasty At SLU. sa SLU. Si Mayor naman ang nakaupo. Ang nakaupo was former Commissioner Sarmiento. Hindi ko naman napuntahan kasi training namin kanina. Ako rin po kasi hindi naman sila naka-live. Hindi ko rin na-monitor. Magandang discussion kung kandidato yun.
Magandang araw po sa ating mga tagapanood at ngayong araw meron tayong napaka-importanting guest na pag-uusapan natin ang mangyayari sa ating syudad at sa ating bansa. We have for our episode tonight, COMELEC Election Officer Attorney John Paul Martin. Magandang araw, magandang gabi po, Miss Malen. Ganon din po sa ating mga taga-subaybay ng Fridge TV at yung inyong The Breaking Breaking Point. Okay. Excited ako ngayon kasi ang dami natin pag-uusapan ngayon eh. Yeah. Umpisa na po ng national campaign bukas, sir. Ano po ba ang gagawin ng COMELEC Baguio? Yes, very excited itong mga kandidato natin sa national positions, ano? Ito yung mga senatorial balls natin at party list groups. And with that excitement, hindi na nila hinintay yung start ng campaign period to post their campaign posters, no? Kaya kami po sa COMELEC ay naghahanda na rin po sa unang araw ng kanilang campaign period sa ating mga national positions. And we will have a simultaneous nationwide off-plan baklas to welcome our candidates para po malinisan agad yung ating mga lugar, munisipyo, syudad para po makapagbigay sila ng magandang kampanya yung ating mga kandidato bilang salubong sa start ng campaign period. Ito pong Operation Baklas natin, tradisyon na ito, taon-taon, kada eleksyon, inaabangan po ito. Ano po ba ang babaklasin natin, sir? At meron na tayong mga napansin na key areas na nilagyan ng mga paraphernalia na Opo. hindi naman pala pwede pa kasi nga excited sila. Yes, noon pa nakita na natin na may mga nakapost na posters sa mga waiting shed, sa mga punong kahoy, sa mga bridges, roads Bawal and bridges. po yun, yung punong kahoy, di ba? Yes, Yung- yes. That's against the environmental, against our environmental laws. And yon ang tutugunan natin bukas because kailangang malinisan natin yung ating mga, specifically ang ating syudad sa mga illegal na posters po na ito. And tignan po natin, maglibot po tayo bukas. Kasama natin yung mga partners natin sa BCPO, sa DENR, sa DPWH at lahat ng sangay ng gobyerno para po sa Operation Baklas po na ito. Ang buong lakas ng ating gobyerno kasama ng COMELEC Baguio. Ilan po ba ang nade-deploy pag ganito? And in terms of manpower, can we do this really? Or do we need volunteers? No, sa tingin ko naman sapat yung manpower ng COMELEC with, no? With. Kasi hindi naman kami lang ang Opo. nagbabaklas. With, of course, the support of our partner agencies like the BCPO, Importante ang ating kapulisan. DPWH. Opo. Kasi may division of labor kami eh. Kung ang poster ay nakasabit po sa mga punong kahoy, DENR po ang magbabaklas Automatic, niyan. kanila yun. Pag sa mga electric posts naman, public buildings, yung ating mga partners from the DPWH kasi meron silang mga equipments para dyan. No? At kami naman, BCPO and COMELEC, tinitignan natin yung mga common poster areas. Kung may sinunod ba na regulasyon dito, may oversized ba, okay ba yung pag-install nila ng common poster area sa mga designated na lugar, yun po ang tinututukan natin. At yung ating mga partners from the PNP, sila po ay nagbibigay sa amin ng perimeter security lamang po. Sir, meron na tayong mga binaklas, di ba? Bago pa itong Operation Baklas natin bukas. Meron na tayong mga tinanggal. Pwede po bang bigyan nyo kami ng parang top 3 na areas? I'm sure kilala natin kung sinong mga poster, billboard ang nakalagay doon. Although hindi natin sila pwedeng pangalanan. Ating mga senatoriable ito eh. Nasa campaign rules kasi natin na kailangan within 72 hours bago ang start ng campaign period, natanggal na ito mga premature posters. No? Malinis. Malinis 72 dapat. hours. No? So, ang ginawa natin since hindi tayo pwedeng magbaklas sa mga pribadong lugar, mayroon tayong mga malalaking poster na nakita sa Lower Session Road, may nakita rin tayo dito sa may BGH overpass, at meron din dito sa malalaking poster dito sa may Nagilian Road fronting the cemetery
ay sinulatan po natin yung may-ari ng private property na ito to remove on or before February 8, no, 72 hours before February 11, itong mga napakalaking mga posters at billboards na ito. And Pero sir, private eh. yes, that's why Dilagay nila sa private, sa utak ng ating senatorial, pwede na yon. Bawal po ba ito? well, dahil sa oversized poster nga ito, kailangan nating sulatan sila. Kasi pag poster po ang pinag-uusapan, mayroon pong maximum size. Hindi po yung napakalaki, sobrang laki. At ang siste dito sa may lugar dito sa Session Road kasi, hindi sila kumuha ng kaukulang permit sa local government. So, may violation sila sa hindi pagkuha ng permit. At kapansin-pansin na rin po yung laki ng poster na ito. At may natanggap po kasi kaming email at reklamo tungkol dito. That's why kinailangan po namin gawan ng action itong mga issue ng napakalaking poster bago ang campaign period. Okay. Ito po yung ating tinatawag na campaign paraphernalia. Sir, since start na ng national election, ano po ba itong mga campaign paraphernalia? Tapos yung mga iba't ibang paraan kung paano magkampanya. May mga allowed, no, na campaign paraphernalia na binigay na provide ng ating batas, yung Republic Act 9006, pati na rin yung ating batas pambansa 881, yung Omnibus Election Code. Pero tignan mo, itong mga batas natin sa pangangampanya, 1980s pa to, kaya old school. Itong mga campaign paraphernalia natin. Let's start with the poster. Opo. Nung unang panahon pa yan, poster pa yan. Nag-evolve nga lang. Kung dati papel, ngayon, medyo environment at recyclable materials na. No? Leaflets, mga papelitos, flyers, Ito yung pinamimigay sa kalsada. stickers, Stickers. mga ganyan, okay? And then, punta tayo sa radyo, TV, newspaper. Depende sa klase ng newspaper. Meron ding streamer. Pero yung streamer po, ginagamit lamang yan tuwing campaign sortie. Hindi mo pwedeng ibabad dyan sa kung ano, no? So, pag may streamer ka, may maximum size din lang yan. Ginagamit mo lang kapag may campaign sortie ka yan at tinatanggal mo yan within 24 hours pagkatapos ng inyong campaign rally. So, these are campaign paraphernalias that are being used noon pa. Now, ang challenge sa ating mga batas ngayon is how can we adjust, no, sa makabagong teknolohiya? Kasi ang bilis-bilis ng technology natin ngayon. Nakakapag-adjust ba yung ating mga batas patungkol dito? Nag-a-adjust po ang ating COMELEC resolution dyan. Pero tignan natin yung batas natin kasi lahat naman po ng issuances ng COMELEC ay dapat ini-implement ang isang batas. Kaya po yung social media campaigning ay ni-introduce natin dahil nga po halos lahat na ng kandidato ay nagre-resort dito. Nag-start siya noon sa internet campaigning, sa text, di ba? Naalala mo pa yung text. Ito po yung mga text blast. Yes. And then may mga pop-ups, banners. Ngayon iba na. Social media na. So, ang dami hindi mo na alam kung anong totoo o hindi. So, iba't ibang platform ito, sir. Meron tayong Facebook, meron tayong X, meron tayong Instagram, meron tayong TikTok. Ang dami. Madami po. Hindi ko nga ma-imagine kung anong mga difference ng mga to. But definitely, these are platforms that can reach kahit saang lupalop ka ng mundo, no? Taga dito ka man sa Pilipinas, botante ka man o hindi, nare-reach out ka ng mga social media platforms. And considering that the Philippines is the number one, dito tayo nagda-number one Opo. social media user in the world. Proud po tayo dyan. Pilipino po yan. Talagang ang kandidato, dito na nangangampanya. Siguro, mababawasan na yung mga posters at leaflets dahil sa social media na sila nangangampanya. Sir, ilang araw po ba ang national campaign? Well, kung mag-i-start bukas hanggang sa May 10 po ito. Sa ating mga local candidates naman, mag-i-start ng March 28 hanggang May 10 din. Hindi pwedeng mangampanya during Holy Week, no? Yung Monday, Thursday at Good Friday. Ito lang yung exempted na days Opo. dito sa period
kung saan pwede silang mangampanya. Ngayon sir, bigay ako ng sitwasyon. Halimbawa, dumating ang ating senatorial balls, tapos hindi pa nag-umpisa ang local campaign. Kaya lang, kapartido sila ng ating local candidate. Syempre, kasama ka sa picture taking, sa pamimigay ng sticker, ng pulyetos. Bawal ba to? Kung titignan natin, hindi pa sila kandidato dahil wala pa ang March 28. At dahil hindi pa sila kandidato, hindi ito bawal. So okay lang po makisayaw sila doon habang Okay lang sasayaw ang ating mga senatorial balls. Okay lang silang magbudots with the senatorial ball kung sakaling magbubudot sila. Mangyayari po talaga itong budots. Talagang ina-anticipate po natin ito. Okay din silang sumayaw ng kung ano-ano dyan just to entertain their voters during the campaign period. So okay lang ito. Sir, ngayon punta naman tayo sa ating local. Kasi alam na natin ang gagawin ng ating senatorial balls eh. Tapos sigurado tayong bibisita sila sa syudad natin. Lalong-lalo na sa ating Panagbenga. Yeah. Meron din tayong Sumvac in Baguio at meron din tayong Holy Week. Baka dito po sila magsimba. Oh, yeah. Para po makapag-ngilay-ngilay sila. Ano po ba ang local situation natin sa Baguio? How many candidates do we have officially? And ito po yung tanong, meron ba tayong nuisance candidate ngayon? Nako, just to address yung last question mo, wala pong nuisance candidate ang syudad ng Baguio. And Is it a good thing? Yeah, that's a good thing because you have a roster of candidates that you may vote and nasa kamay na po ng ating mga botante on how they choose their leader based on their standards. Alam niyo naman yung mga botante natin ng Baguio may sari-sariling standard yan. Sabi nga nila, matatalino yung ating mga botante ng syudad ng Baguio and kailangang i-prove ulit ng ating mga botante dito na matalino ngang pumili yung ating mga botante dito. But just rundown statistics on our profiles in the city of Baguio, star-studded, no? Itong mga Star-studded po kandidato talaga. natin. Iba't ibang personalities, they have their own qualifications. We have 7 candidates for congressman. 7. Yeah, we have 6 candidates for mayor. Magic 6. 1-on-1, no? 1v1 for vice mayor. Dalawa lang Yes. sila. And 39 whooping candidates for councilors. Sa councilor po, it's a mix of old and new faces. Is that right? Yes, it's a mix of new breeds as well as old names, no? So, the young and the old. So magandang laban po ito. That's why we give the opportunity to our voters to choose kung sino po ang karapat-dapat na umupo bilang isang congressman, isang mayor, isang vice mayor at 12 na konsehal dito sa syudad. Sir, roughly, how many voters do we have? And pinag-uusapan po ito ngayon kasi maraming umaasa that we have this so-called youth vote. So meron po ba talagang boto ang ating kabataan para ngayong eleksyon? For the city of Baguio, we have a total of 166,416 voters who are eligible to vote on election day, this May 12, 2025. No? Medyo madami rin yung 166,416 na registered voter natin. Ang clustered precincts natin is 232. That means in Baguio City, 232 machines din ang madedeploy dito na gagamitin on election day. Now, as to youth vote, The demographics of it, because a lot of people, maybe it's because of social media, are targeting the younger set of voters. sa youth vote kasi natin sa nationwide statistics, nasa 30+% yan. Dito sa syudad ng Baguio naman, sa tingin ko yung 18 to 30 is not the majority. Pero kung mag-vote po silang lahat, it will comprise of, I think, more than 30% of the voting population. Kung bumoto silang lahat. Kung bumoto silang lahat. So this is the mythical youth vote. That's the challenge. Kasi sa turnout,
last 2022 elections, we have 82% 82%. of the total number of registered voter. Pero noong barangay and SK elections, it went down to 51%. Ay, That is the reason why during the activation of our voters here, we have more than 17,000 who were deactivated as voter because of their failure to vote in the 2022 and the 2023 barangay and SK elections. so pag dalawang cycle ka hindi nakaboto, tanggal ka. Tanggal ang pangalan mo sa active. So, 17,000 din yun. Malaki. Madami. Masakit yun. Malaki yung 17,000 na tatanggal. And kahit more than 20,000 yung naparegister natin noong registration period, still, mas madami sana kung lahat sana ay bumoto noong barangay and SK elections as well as noong 2022 national and local elections. So, sir, kung ang ating youth vote ay comprised of an estimated 30%, the rest is a mix of our seniors and middle age, tama? Yes. So, kasi meron ding humahabol sa senior vote. Meron tayong mga kasamahan sa City Council tsaka sa ating mga kandidato syempre sa Mayor, Vice Mayor at Congress na nililigawan ng ating mga senior citizens. Maraming pabingo. Nakakatuwa kasi more than 30,000 ang ating senior citizens at mataas kasi yung kanilang voters turnout. Gustong-gusto ng ating mga seniors dito sa Baguio City ang bumoto. And So masipag po ang seniors natin bumoto. masipag sila, and I've nag-conduct po ako ng series of automated counting machine demonstration po sa kanila, and they were very happy. Sila ang nandun. They are very happy na alam na nila kung paano mag-feed ng kanilang ballots, and they are also happy with the early voting initiative of COMELEC na pagpatak ng alas 5 pa lang ng umaga ay pwede nang bumoto yung ating mga senior citizens, PWD at mga pregnant voters. The earlier the better kasi sa ating seniors sa Baguio. Yes, kasi maaga silang gumigising daw, and they would like to be the first to cast their vote. Kaya excited sila doon sa 5 a.m. to 7 a.m. early voting initiative. So, makakasigurado tayo na ang unang boboto ng 5 a.m. ay ang seniors. Yes, that's what I expect. So, sir, it's more than 30% ang ating seniors. It's more than 30,000 voters. More than 30,000 30,000 voters. voters ang ating mga seniors. So, that Yeah. can make or break your, your count. Kaya you cannot blame our candidates to look at the interests of our seniors. Kasi nakikita mo sa kanila yung eagerness, yung aggressiveness, at talagang gusto nilang mag-cast ng vote on election day. Sir, yung temperament naman natin sa Baguio, because basically the Cordilleras is a peaceful election area. There are certain hotspots, but generally, laging ang report sa atin is generally peaceful. Sa Baguio City naman po, are we known to be a peaceful area? Yes, it has always been green dito sa Baguio, and we hope it will be green from this campaign and in the future elections. Pero hindi pa rin po kami nangangampante bilang law enforcement arm po ng COMELEC. Palagi naming sinasabi ng ating mga partners sa kapulisan na kailangang i-maintain natin yung greenness. Kung may mga ganitong mangyayari, intervene agad natin para hindi siya mag-escalate into violence. No? So, pilit nating ine-engage lahat, pati na rin yung ating simbahan siguro, i-engage natin para kung sakaling nagsasagutan po sila sa social media, kailangang agapan na agad natin yan para hindi na mag-escalate into something bad or even worse. Known kasi po ang ating city to be, yun nga po, green, which means it's a safe zone. Yes. There is no there is no violence. Yes. At safe ang ating mga kandidato at ang mga bumoboto. Sir, punta naman tayo dun sa usapin ng ano ba ang usual complaints during the election period. Meron po ba tayong reports on vote buying? Wala naman tayong report on vote buying, no. Pero that does not mean na walang vote buying because of Ngayon, lack sir, of reports. Ano ba ang ibig sabihin ng vote buying? Halimbawa, ako yung kandidato. Lalapitan kita, bibigyan kita ng 500, boto mo ko. Yun po That's ang vote buying.
Paano po pag binigyan kita ng isang basket ng pagkain? That's vote buying. Ganun pa rin. Yes. In the strictest sense, sir, can we define ano ba ito? Well, giving something of value, no, that would induce someone into voting you or any candidate that you support, that's vote buying. Without saying na That's vote for one. me. Yes. Kasi it's an intention to induce, no. Next, promise. If you promise something, promise employment, promise some project. Pag nangako ka. Pag nangako ka, if you promise something during the campaign, that's already vote buying. Halimbawa yung sa speech, pag sinabi mong lahat kayo dito sa barangay na to magkakatrabaho. Pag nanalo ako, Pag nanalo ako, yes. vote buying na yun. Vote buying na. That's vote buying. Ano po ang gagawin natin pag may ganun? Kailangan namin may mag-file ng report or complaint. Because kung wala tayong testigo dyan, we cannot successfully prosecute what is that intent. Kasi it's a state of mind eh. Intent to induce. Paano natin ma-establish yung vote buying kung hindi natin gagawing witness yung taong nagbenta ng kanyang boto? Kasi dalawang tututango yan eh. Hindi pwedeng bibilhin ko yung boto mo at hindi mo naman binebenta yung boto mo. Kailangan ako ang managot, ikaw din mananagot for vote selling. So pareho. Pareho. So in prosecuting vote buying and vote selling, usually ikaw dapat, the recipient. Ang kandidato dapat ang pinoprosecute natin or his campaigner. Ang witness dapat natin ay yung botante. Pero sir, wala pa tayong kaso ng vote buying sa Baguio. Wala pa. Kasi wala pang nagre-report. In the history? I'm not aware of I mean, any in the case. recent elections, O wala naman. hindi tayo umabot sa complaint. Wala pang umaabot sa complaint. Hindi ko sigurado po if it's a good thing or a bad thing eh. Kasi baka nangyayari tapos walang nagko-complain. That's precisely the reason why tignan natin, malinis ba ang kampanya natin dito sa siyudad ng Baguio? So kailangang i-prove ng ating mga kandidato na malinis, pati na rin yung ating mga botante dapat they should attest na malinis talaga ang election natin. Kampanya natin dito sa siyudad. Paano sir halimbawa kung ito po, nangyayari po ito eh. Kasi sa kultura natin, kadalasan ang ating mga tumatakbo ay nagbibigay ng baboy. Para what? Para kainin, i-share sa community. Bawal po ba to? Kung ang nagbibigay ay kandidato, Ito na naman po ang teknikalidad. Teknikalidad. But that's the culture eh. Pwede nating, that's a goodwill. That's a goodwill practice. But kung titignan mo in the strictest sense, yung definition ng vote buying, it would appear so. Kasama siya, saklaw siya dapat doon. Kaya lang, because it's part of culture, and it's part of welcoming the community or a sign of peace or goodwill, And hospitality, hospitality in the Cordillera, dito sa Baguio, walang nagre-report. makireklamo. Walang nagre-reklamo. Kasi everybody could appreciate that gesture, di ba? Kahit saan ka naman pumunta, everybody's welcoming here. Hindi lang sa what-what, kundi they always welcome everyone with open arms. Ganito sir ang susunod kong tanong. Dahil po ba walang nagre-report, ibig sabihin malinis ang eleksyon natin sa Baguio? That is not the necessary consequence of things. Kasi pwedeng walang violence, pero madumi. Kaya nga, kung titignan mo yung adjectives ng ating elections, di ba? Hope, honest, orderly, peaceful, and credible elections. Kasi these are 4 different adjectives. These are 4 different criteria. Pwedeng honest pero hindi orderly. Pwedeng orderly pero hindi peaceful. Pwedeng peaceful pero hindi credible. Pwedeng credible pero hindi orderly. That's why ang ina-achieve po natin bilang opisina ng COMELEC, kinatawan ng opisina ng COMELEC with our partner agencies is to achieve honest, orderly, peaceful, as well as credible elections in the city. Sir, ganito po. Social media campaigning. Kasi medyo gray area ito. Ano Yeah. po ba yung
mahirap kasing itanong kung bawal yung ginagawa. Pwede po bang i-define natin kung ano yung parameters ng social media campaigning? Ang social media campaigning is the use of social media during campaign. No? So it's plainly So, ganon. during the campaign. During the campaign. So ngayon po, wala pang local campaign. Paano po Wala pag may pa. the Happy Valentine's? Now, Dahil Valentine's na po sa Friday. hindi yan campaign pa sa lokal So pwede pa. election. So pwede yan. Sa national, they can always greet yan kasi lahat ng gagawin ng ating mga national candidates at the start of the campaign period is already campaigning. Di ba? Halimbawa, kinawayan ka ng isang kandidato ng national candidate, senatoriable. That's already campaigning, di ba? Paano? Kahit hindi niya, Sabihin, wala siyang oo. sabihin. Wala siyang sinasabi. Kinawayan ka, nagkamay kayo. That's campaigning. Hindi po requirement yung vote for me. Oo. Because that's the aspiration of every candidate. It's for everyone to vote for him. Binebenta nga niya yung kanyang, pinapresenta niya ang kanyang sarili for his candidacy. But technicality na naman, since itong mga local candidates natin na hindi pa kandidato, because they can only be considered as an official candidate at the start of the local campaign period. That's March 28. That's March 28. They can do whatever they want without being sanctioned by any election laws. Ang Kasi saya-saya naman. hindi pa sila kandidato. And that's based on the pronouncement of the Supreme Court in a certain case. At andyan din yung batas ng automation law to back that decision, no? So whether kung nangangalaiti man ang COMELEC to implement these laws against this sabihin na nating erring candidates, wala po talaga kaming magawa kasi hindi pa nga siya kandidato at lahat ng batas patungkol sa election ay hindi pa saklaw itong mga aspirants natin. So makikita rin natin dito na nakatali din ang kamay ng ating COMELEC, pati na rin ang ating mga taong bayan kasi alam natin na kakandidato itong mga hindi pa kandidato. And because of a technicality, hahayaan lang natin sila in so far as not to mince words ay umepal sa harap natin. Kung nakatali man ang kamay ng COMELEC dahil sa itong non-candidate issue na ito, yung ating mga botante hindi eh. Ano po They ang can. pwedeng gawin ng ating botante? They can make that as a criteria, no? Halimbawa, sumusunod ba ito sa patakaran? Kasi kung titignan mo, yes, hindi ito pinagbabawal, pero Miss Marlene, hindi ito tama. Because kung tama ito, wala nang silbi ang start ng campaign period. Kasi pwede na silang mag-start before. So ang qualification ng kandidato dapat ng ating mga botante is itong kandidato ba natin ay alam sumunod sa batas? So pwede na itong maging checklist, ano sir? Ito na ang standard nila. Kung talagang nag-iisip ang ating mga botante, which we hope that the voting public of Baguio City is a thinking public. Yes. So this can be the start of your personal checklists. Pag nakikita natin na medyo umu-over na itong kandidato natin sa kakakamusta, sa kakabisita, Before the campaign period, before the campaign period, baka may mali na dito sa nangyayari. yan. Ibig sabihin, the propensity of not obeying laws is manifesting. So it's a foreshadowing of things to come. Kung hindi siya marunong sumunod sa batas, what more can he do kung siya ay nakaupo? Attorney JP, ilang taon na po kayo sa COMELEC? I've been here for 17 years, more than 17 years. I started in Ilocos Norte as election officer. I was there 2007 to 2014. I came up here 2014 until now. Kasi po kada eleksyon kayo po ang nakakausap namin tungkol dito sa mga bagay-bagay na to. And because of your experience, I think that you can be in a position to tell us the temperaments of our voting public and itong elections natin. For example, for the Cordillera or for Baguio City alone. Ano po ba ang nagiging temperaments during the election? Ano po ba yung nakikita nating aberya through the years? Or are there any good practices? Alam mo, depende sa location yan eh. Sa location? I was in Abra 2019. Which is totally different from Which is Baguio. different, yeah.
I did elections here 2016. Yes. I was in Bangged Abra 2019. I was in Tabuk, Kalinga 2022. Different types of election. Yes. Iba yung approach sa election. Kasi yung approach mo dito sa Baguio, you cannot implement it in Bangged and in Tabuk. Your approach in Bangged, you cannot apply it in Tabuk. So iba-iba. So dapat flexible tayo sa implementation ng ating mga policies, and we should learn also yung attitude, yung setting, kung yung bagong setting kung saan ka ma-assign. You learn also from the candidates na because of their norms, cultures, and standards here, hindi ka pwedeng napaka-stricto dito, napaka-relax dito, stricto dito. You must have to balance everything. Kasi kailangang malaman mo kung saan sila nanggaling in order for them to appreciate kung paano ka makipag-usap sa kanila. And I think it works. Hindi pwedeng dekahon ang approach mo kapag nilipat ka sa ibang lugar. Well, And for someone who has been assigned to Abra, Kalinga, and then Baguio over the years, talagang Attorney JP has survived each and every election with this knowledge that he's imparting with us. sa awan ng Diyos naman, wala naman tayong kinasangkutang ibang sabihin na natin mga kaguluhan o ano. But alam mo yung approach pa rin sa election is dapat madami kayo. Hindi lang ikaw, dapat pagkatiwalaan mo pa rin yung mga partners mo because you will be dealing with elections as a collective body. Hindi lang actually COMELEC dapat nagpapa-eleksyon. Lahat tayo, pati botante, pati kandidato. That's why you plead na for their cooperation palagi na halimbawa sa Abra, you always engage with the candidates. Engage in such a way na know your candidates. Paano po ba itong know your candidates na to? Tingnan mo yung polyeto, subukan mong kausapin. You try to explain everything to them na ito ang policy natin. Baka pwede nating sundin just for this kasi ang magbe-benefit dito kayo din lang bilang kandidato so that our voters can have that well-informed choice no sa pagpili sa inyo. Ganun palagi. You must have to talk to them in a very, di ko ma-describe kung anong manner pero sabihin na nating very, very diplomatic manner palagi. Sa dami ng kandidato na nakasalamuhan niyo, Attorney JP, medyo alam niyo nang kilatisin ng ating mga candidates, ano? Yes. So isang tingin niyo na lang, alam niyo kung matatalo o mananalo. Hindi naman. Alam mo agad yung ugali. Yung ugali. Kasi kung alam mo yung ugali, ikaw mag-a-adjust. Alam mo na kung paano siya i-approach. Alam mo na kung i-strictuhan mo ba siya dito o makikipag-usap ka ng matinaw. Kasi may mga kandidatong gusto gustong ipilit yung gusto niya. Siyempre may pinapatupad naman tayong batas. So, In your career, have you ever feared for your life? Yeah, when I was in Abra. Kasi iba. As in iba yung atmosphere doon. And, Parang test of faith pag na-assign ng isang election officer sa Abra. Basta may mga intelligence reports kami. Yes, of course. You cannot just go out on your own. So it's a dangerous life for election officers during this period. Yes, because there are reports na alam mo na anong pwedeng mangyari sa'yo kung sakaling you are being caught off guard. No? And although personally wala akong nare-receive na threat noon, but still ini-insist ng ating mga security partners na kailangan namin kayong bantayan. At kailangan natin silang pakinggan. Although we don't really feel a threat, we have to conform to their, let's say, wisdom. Yes. Kasi para sa'yo din yun. No? And doon pa lang, nagpapasalamat na ako sa suporta ng kapulisan. Actually, pati nga nung nasa Tabuk kami, meron ding mga kasama from the PNP na palaging nakabantay sa atin because of possible nga na
untoward incident na pwedeng mangyari. The possibility of something is always prevented Yes. in any area. Yeah. Have you ever regretted that you went into the COMELEC? No. Yeah, I've been here since 2007. We are good soldiers. Whatever our bosses in Intramuros say, dito ka, we follow orders. We do not complain. We complain later, but we follow first. Ganun kami ka masunurin na mga kawani ng COMELEC. Mahal na mahal ng Cordillera si Attorney JP kasi kita nyo naman, smiling palagi. At napakagaling mag-explain. Let's read a few comments here that we have. We have a comment from Dean Michael Cuanzo. Ang galing talagang mag-explain ni Attorney JP. Well, he's my classmate in law school. Dean, thank you. Hello Dean, kamusta ka? Dean. Okay, may isa po tayong comment dito. Dapat solid din ang North sa pagbaklas ng solid North tarp outside the posting area. Abangan po yung Ito ay nasa GovPac, ano? ibabaklas natin. Solid North na bus Oo. o Solid North na party list. Ang dami kasing Solid North. Oo, marami po. Pero maaasahan po natin lahat ng solid North na yan tututukan ng COMELEC. Kung okay naman po yung pagkalagay ng mga posters po ng ating mga party list groups, makakapaasa po kayo na hindi namin po gagalawin po yan. Ito po. Ito sir, ito isang concern. Paano naman po itong mga ayuda? Usong-uso po ang AKAP, ang TUPAD, ano pa ba? Maraming ayuda ang binibigay ngayon, primarily the DSWD. Pero hindi natin naiiwasan na nagkakaroon ng appearance ang ating mga politiko dito. Well, just lately, the COMELEC made a pronouncement that 10 days before the elections, bawal na po yung pag-distribute ng ayuda. 10 days. So dapat 10 days ibigay na before nila lahat election. ngayon. Dapat ibigay na nila ngayon. And actually, gaya nga ng sinabi mo kanina, this is a project of the DSWD, no? An executive an agency under the executive branch na meron talaga itong mga target beneficiaries. So, kung ikaw ay 10 kandidato, dapat hindi po ikaw ang nagdi-distribute ng ayuda. Kasi hindi naman po galing sa inyo itong mga ayuda na ito. It's a project of a specific office. Pero, kung hindi man po ito maiwasan, yung ating mga botante na po ang mag-discern kung tama po yung mga ginagawa nila. But just to make it clear, itong ayuda na po ito ay galing po sa pondo ng gobyerno. Hindi po yan galing sa pondo ng isang pribadong mamamayan. So yan po ang ating ruling sa ayuda. 10 days before our election, dapat wala nang nagdi-distribute. So Ng tigil ayuda. po ang DSWD that time. Yes, opo. Tigil din po ang ating mga politiko na sumama Sa mga distribution sa mga centers. distribution centers para dito sa ayuda natin. Lately, naging talaga malaking issue yan. And it is being heard by Congress kung paano nila i-address itong ayuda issue na ito. Opo. Pag-uusapan po natin itong pamimigay ng ayuda, hopefully with the DSWD soon in one of the sessions of the Breaking Point. Ngayon po sir, for our local elections, pwede po bang ikwento nyo sa atin kung paano minomonitor ng ating COMELEC yung pagkampanya naman ng ating mga tatakbo pagdating nga nitong March 28 kasi ilang linggo lang to. Paspasan ito. And kung titignan mo yung March 28 na yan ay sa liit ng Baguio. Sa liit Kayang-kaya ng nilang Baguio. gawin yan in just 1 week. No? Kayang-kaya nila. And we expect them to crisscross each other. So, may Magkakasalubong mga yan. Pero ang pinagpapasalamat ko lamang po, itong ating mga kandidato ay magkakaibigan naman. They greet each other. Yun nga lang, may konting bangayan sa social media, but I hope everything of this will be resolved once the decision of the voters are being out. No? Sa tingin ko, magkakaibigan pa rin ang mga ito, lahat ng ating mga kandidato natin after the elections. But just the same,
we still have to monitor itong mga campaign nila. We should enforce it to them, pare-parehas, walang kinikilingan, mga ganong banat, no? And kung may mga reports, we should address it agad. That's why we will be employing or deputizing itong mga barangay officials natin to look for this campaign paraphernalias kung meron. So crucial po ang role ng ating mga barangay. Sila po ang mata natin sa mga barangay. Kasi we have 128 barangays. You cannot expect me to go around the 128 barangays just to monitor their campaign materials. And the biggest barangays that we have here are, of course, Irisan. Irisan, Camp 7, Bakakeng Central, Bakakeng, we also have Aurora Hill. Asin Road, yan. And Fairview. Fairview is also big. So ito yung mga pinakamalalaking areas natin na kailangan natin ang ating partners sa barangay para, number 1, mag-report kung merong violations. Actually, pati nga lahat ng mga station commanders natin ng BCPO ay maglilibot din yan. At regular naman silang naglilibot as part of their police visibility efforts. Pero they will also be guided by our resolution in our next CGSCC para malaman nila kung anong legal at illegal na campaign posters. Sir, paano pa itong campaign poster na to? Halimbawa, meron akong nakitang campaign poster na wala sa common poster area. Ako po ba pwede kong tanggalin yun? Oh, no. I would advise not to. Kasi ang COMELEC backlash operation team lang ang pwedeng mag-backlash ng isang purported na illegal poster, no? Kasi kung ito ay legal na poster, hindi po yan babaklasin ng COMELEC at lalong-lalo na hindi yan babaklasin ng isang private na individual. Pero sir, 'di ba, naririnig natin kada eleksyon na magbabangayan ang supporters, actually hindi yung aktual na kandidato kasi nagtatanggal, pinapatungan yung poster ng iba. Yes. Or tinatago. Alam mo, ganito yan eh. That was the old school, no? Alam mo yung unang panahon, kung ang pader mo ay napakalinis, pagdating ng 12:01 ng campaign period, punong-puno na yan ng poster. That was before. Ngayon, our ruling is for our candidates to set up a common poster area. Halimbawa, kung ang sinet natin na common poster area ay dito sa lugar na ito, for example, ang gagawin po ng ating kandidato ay mag-erect, magsiset up ng isang common poster area kung saan doon siya magdidikit ng kanyang posters. That's the definition of common poster area. Kaya kung ako ang nag-set up ng ganon, plyboard, that's the maximum size, plyboard. Ako nag-set up ng ganon, ang mukha ko lang at yung kandidato ko ang andun sa plyboard na sinet up ko bilang common poster area. Kung nilagay ng kalabang ko yung kanyang poster doon, Ayan. pwede kong tanggalin. Kasi that is my Oo. common poster area. So, take note. Pagkatapos ng eleksyon, ang gagawin lang ng kandidato is tatanggalin common poster area. Malinis na. That should be the rule on common poster area. Kung dito ang dinesignate kong common poster area near the barangay hall, hindi ibig sabihin na yung barangay hall ang dikitan mo ng posters. Kundi, you should erect a structure there for you to post your posters. Dito tayo nagkakaroon ng mga gray area talaga itong common poster area na to. Pero klarong-klaro po yan. As a private individual, wala akong karapatang magtanggal ng poster. Yes. For your Bawal. own protection, dahil it's also an election offense, for you to remove a campaign poster of a Have legitimate people been convicted or may nahuli na ba for this election offense? Yung nag-remove ng mga posters, Opo. meron na. Ano po ba ang kaparusahan dito? Lahat po ng election offense ay may kaparusahan na imprisonment of not less than 1 year to not more than 6 years. Generic po yan, depende po sa gravity ng offense. Ganon din po ang vote buying. May nakulong na ba, sir? Regarding posters, Opo. it appears na wala. Kasi alam mo na, pagkatapos na ng election ay pinapatawad na itong mga offenders natin. Oo. So may amnesty, instant amnesty pagkatapos ng election period. Not necessarily amnesty, although willing ang COMELEC to prosecute, dahil wala kaming witness. Oo. Doon nadidismiss na yung kaso.
So, medyo naiinis ba ang COMELEC pag ganito ang nangyayari? Yes, minsan nag-i-stricto kami ng implementation, but sometimes it's an exercise of infutility. Kasi nga, when it comes to cases na formal na siyang na okay pa nung filing ng complaint meron pa kaming mga kasamang witnesses Pero pag actual hearing na, biglang, hindi na sila nag-a-appear o kaya ay nagde-desist na. And that changes the yung aggressiveness ng opisina in prosecuting these cases. So talagang mapapagod ka lang, mawawalan ka pa ng witness. Okay sana yung kaso kung okay yung mga documents na yan it can go on without witnesses, pero importante kasi yung testimony ng mga witnesses kasi sila mismo ang nakakita, sila mismo ang may poster niyan. Hindi mo masasuccessfully prosecute nila without their participation. Maganda sanang sabihin na pagkatapos ng eleksyon ay kapwa-tawad. Kaya lang, kuminsan may mga offenses na kailangan sanang ituloy-tuloy para matuto tayo na hindi na gawing muli. Yes. Ang problema nga, dahil nawawala na ng testigo, hindi na talaga magtutuloy-tuloy ito. At gaya nga ng sabi ni Attorney John Paul kanina, walang reported na vote buying, pero maraming mga incidents na considered vote buying. So, maybe it's a part of our voting public to be vigilant, especially this election. And kapag may nakita tayong mali, talagang ituloy-tuloy nating i-report. Tama po ba to, sir? O masyadong pabibo naman ang ating mga mamamayan kung gagawin ito? Palagi naming sinasabi that the COMELEC cannot do it alone, including the prosecution of these election cases. Somebody must move forward. Because in moving forward, we correct the wrongdoings. Because kung walang nag-move forward, natotolerate itong mga gawaing ito. At kung natotolerate itong mga gawaing ito, what is wrong might be considered as correct dahil wala namang nagrereklamo. Yun ang iniiwasan natin. Yes, may batas tayo in place. Yes, merong opisina tasked to implement that law. But if somebody would not come forward to help us prosecute these cases, kumbaga, tinotolerate din natin itong mga wrongdoings na to. And with this toleration, parang nagiging practice na itong hindi dapat. So ayan po, humihingi na ng tulong ang COMELEC sa taong bayan, sa atin sa Baguio, na tulungan silang implement ang ating mga batas at i-report natin kung may nakikita tayong kamalian. Ngayon sir, marami tayong kandidato as we said. It's a mix of old and new names. Ano po ba ang responsibilidad ng mga kandidatong ito? Halimbawa ay nag-March 28 na until matapos ang eleksyon. Manalo, matalo. Ano po ba ang kailangan gawin ng isang kandidato? Well, unang-una, let's look at the purpose of campaigning. Para saan ba ang kampanya? Para sa kandidato ba o para sa botante? Sa tingin ko, para sa botante ito. Ang purpose po, ang primary purpose ng campaigning is for our voters to be well informed of the candidates that they wish to vote for. No? More than the candidate's interest, nasa botante po yung burden kung during campaign na pumili kung sino po ang karapat-dapat based on his or her own standards. I'm always comparing this to an employment opportunity, no? Nung nag-file ang certificate of candidacy yung ating mga kandidato, nag-a-apply for a job, di ba? Sino ang employer? Yung mga botante natin. During the campaign period, that's the interview process, di ba? Siyempre, kung ikaw ang nag-a-apply ng kandidato, you must look good. You must present your good self, di ba? Lahat ng strong points mo, pre-present mo during campaign. And of course, yung employer, anong ginagawa? Ino-observe lahat ng demeanors mo, chine-check yung qualifications mo, tinitignan kung may mga awards ka ba, kayang-kaya ba niya yung ina-applyan niyang trabaho, di ba? I'm giving this an opportunity. Kung sakaling suhulan natin yung employer natin, Naku po. di ba?
we are applying for a job, so hulan natin yung employer natin. Bigyan kita 500 pesos, employer, i-employ mo ko. Ano ang mararamdaman ng employer? Hindi po siya maiinsulto. Marami pong hindi. Well, yun, you are the employer. You own the business. Tapos biglang bibigyan ka ng 100, 500, or 1,000 just for you to employ that person. So, ganun po ang takbo ng election natin. Sabi nga ng ating chairman, kapag binigyan po kayo ng pera or if they promise something to you that would be tantamount to vote buying, these candidates are actually insulting you, voters. So, yun po ang panawagan natin. I-report po natin yung itong mga katiwaliang ito, and most importantly, as voters, you know na your candidates. Mag-exert po kayo ng effort into researching kung ano ang kanilang qualifications. Magbigay po kayo ng mataas na standard, and then kung sino po ang sa tingin ninyo ang may pinakamalaking puntos para pumamit yung mga standards na ito, yung taong po yun ang deserving po sa inyong boto. Kumbaga po, babalik tayo sa ating paboritong cliche kapag eleksyon. Vote wisely. Sino nga po ba si Wisely? Wisely. Sa tingin niyo, sir, nag-mature na ba ang ating voting public? Based on your years of experience, yung voting turnout na nga lang po. Ang term ko dyan is hindi naman overnight mag-change agad yan. Inot in Ilocano. Slowly but surely. Pero ito yung ginagawa natin during voter education is for them to set a standard. Yun man lang. For our voters to set a standard. Because ang explanation ko dyan is, if you rely on the minimum qualifications of able to read and write, age qualification, residency qualification, what do you expect yung magiging service na ibibigay niya sa'yo? Bare minimum din lang. But, kung tataasan po natin yung ating standards, you can also expect a high degree of service na ibibigay as compared kung mababa yung standard. That's why we're looking at, halimbawa, kung pumupunta ako sa St. Louis University to do voter education, ano ba yung Louisian standards ninyo? May sariling standards kada eskwelahan. Ano ba yung itong standard ng klase ng sector na pinupuntahan? Ano bang standard ng senior citizen? Ano bang standard? So, dapat mataas itong mga standards na ito para po mag-level up din yung kalidad ng kandidato, and you expect a higher degree of service na pwede ring ibigay ng ating mga kandidato. Tama, sir. Shout out tayo sa ating SLU, Light of the North. Alma mater ko po yan. So, Parehas po tayo. ano Alma po mater ang din ating standard as Louisians? Babalik po tayo dyan. Fellow Louisians, sana let's know our candidates. Sir, pag-usapan naman natin ngayon, automated elections. Ilang election na ito nangyayari? Kamusta naman po ang ating hardware? Kamusta ang ating mga VCM, vote counting machines? Yung ating automation ay nagsimula 2010. Yes. 2010, 13, 16, 19, 22. This will be the 6th. Kamusta naman po Automated tayo elections. sa automation? Magwo-work ba lahat ng makinang yan? Pag nasira, anong mangyayari? Saan ba galing yan? Alam mo, nasa training tayo kanina. Nagtitrain na tayo ng ating magiging trainers for the DESO technical support staff as well as our electoral boards para ready na. Pagkatapos ng training, ready na tayo sa elections. And we've been marketing and doing demonstration Opo. of the new and improved Every election po nag-i-improve counting ito machine. Yes. At hindi mo maiwasang i-compare ito doon sa old machine. Opo. So palagi kong sinasummarize during the demo that this new ACM addresses the issues of the old VCM. ACM na po ang tawag dito. ACM. ACM stands for Automated Counting Machine. Automated Counting Machine. Dati ay VCM. VCM. Vote Counting Machine. Ano po ang pinagkaiba ni V sa A? The provider. Yung provider Ang provider po natin ngayon ay ay Meru. Meru. South Korean company. Dati ay Smartmatic, South American. Mahilig tayo sa South. so Korean to. Korean yung bago ngayon. Korean yung Yeah. bago. And hopefully this automated elections
with the ACM. Ilan po bang ACM natin sa Baguio? We have 232 clustered precincts. We will also have to deploy 232. 232 ACMs. Ilan po ang backup? Tingnan natin kung ilan ang ibibigay nilang backup, but definitely there will be contingency ACMs in place. At ang maganda, yung hub natin will be here in Baguio also. Ang hub natin ay mapupunta sa... Sa ating opisina, sa COMELEC compound. Ang counting po, Ang canvassing natin, Canvassing ay natin sa- will be at the Baguio Convention Center. so dito naman po tayo nagkakaroon ng iba't ibang haka-haka ulit dahil dun sa huling mga eleksyon, lagi pong sinasabi nagkakaroon ng aberya sa pag-transmit. Pag-transmit. Yeah. So, I remember the last election, there was hindi ko maalala kung naging complaint talaga. Kaya lang yung pag-transmit ng results from one large voting barangay. Yes. To the canvassing of votes, nagkaroon ng maraming haka-haka dito. Ngayon, sir, how can we assure that mababawasan itong agam-agam ng ating mga iba't ibang kampo? Dahil ito ang unang-unang umiinit eh. Actually, dapat may mga site surveys, no? At ang sinite survey nila initially is yung canvassing venue. Dito kasi sa syudad ng Baguio, wala naman tayong issue dapat sa signal. Opo. Lahat naman may data, lahat naman may cellphone signal. And unlike in other areas in the Cordilleras na wala ni isa, hindi masyadong pagtutuunan ng pansin yung ating transmission issues dito sa syudad ng Baguio. But yes, kahit madami tayong signal, sabihin na nating nasa kabisera po tayo, syudad ng Baguio, may mga manakanakang lugar pa rin na dead spot. Opo, Meron pag at meron nataon pa rin. kang dead spot, wala talaga. Wala talaga. 2 bars, 1 bar ka lang. So ang remedyo niyan is ihanap kung saan may signal. Now, we have contingencies in place just in case yung isang voting center o dun sa isang precinct ay hindi makahanap ng signal on election day. But just the same, sa final testing and sealing pa lang, malalaman na kung saan ang the best spot para po mag-transmit ng kanilang results on election day. Ilang oras po sa estimate natin matatapos ang canvassing tsaka ang counting natin? Naku. Kasi nagkakaroon ng, mahilig po tayong magkaroon ng trend eh. Naku. So, eto po nandyan na tayo sa trend tsaka yung inaantay na natin kung may magko-concede, mga ganyan. So, estimate, how long will it take? Kung walang aberya sa signal, we can proclaim by 10. 10 p.m. Kasi 7 o'clock yung closing, no? Opo. Closing. By 8, So that's 5 a.m. to 7 7 p.m. Yes. So that's ample time for everybody to wake up and vote. yes. At it's an ideal setting, no? Walang aberya sa makina, may signal lahat. Kung makakapag-signal lahat by 8 o'clock in the evening, we can Tapos tayo proclaim ng alas by 10. 10. Yeah. Hindi na uso po ngayon ng all-nighter dahil Mabilis na po ngayon. Automated na po siya. mabilis naman na po ngayon dahil dati ay talagang tinututukan niyang pagbilang sa barangay. Yes. Pati po tayo sa media ay napupuyat. Handa po tayong hindi matulog ng isang 24 hours to say the least. Yeah. Yung At hindi barangay pa tapos NSK yun. elections, Oo. grabe. Opo. That's mano-mano. So, nasubukan na po natin yung mano-mano. Tapos, ito nga po, ika-6 na taon na ng automated na eleksyon. Malayo pa tayo sa ideal, but of course, we're trying our best every We're election. striving. We're striving. Yes. Sigurado po tayong paiksi na ng paiksi ang tulog ni Attorney JP habang palapit ng palapit ang eleksyon. That is actually expected. Kasi may mga tawag, di ba? Madaling araw pa lang tumatawag na. And lalong-lalo na during campaign kasi may mga... Ito po, kwento niyo lang sir, ano po ba yung mga usual na aberya? Yung mga bagay na hindi nagpapatulog sa inyo? Usually, pag araw ng election na, ito yung mga hindi transmitted, may kulang na
may kulang na na item na kailangan sa transmission. Minsan disturbing din yung anong pangalan? Hindi nila alam pagsasubmitan nila. Lahat yung hinahakot. ganitong mga Oo. ganitong mga Kasi bagay. I understand na pressured yung ating mga teachers. Kasi pagod, puyat, Totoo po yan. pressure. Yung pressure hindi matatawagan. Kaya minsan sinasubmit na nila sa'yo lahat. Yung iba, sasubmit dapat sa treasurer's office. Opo. 'Di ba? Tayo sa araw na 'yon, nagkakanbas pa rin tayo, 'di ba? But we understand all of this. But syempre, it's an added pressure on our part also. Andyan din pa rin yung mga pressure galing from our candidates to look for this, to look for that. Tignan mo tong presentong ito, tignan mo yung presentong yan. So ito na po yung nagiging Baguio Sumbungan Forum ang ating COMELEC. Yes, lahat na lang, 'di ba? Although those are welcome for me to be informed. Pero meron pa rin yung mga nire-report na hindi totoo. So kailangan mong tignan kung ano yung So i-verify pa rin yan, sir. i-filter mo pa rin palagi. So dadaan pa rin sa proseso. that's why I'm looking at the possibility of engaging yung ating mga DESO, yung mga principals natin, para sila na rin yung magiging mata ko Talagang sa voting superstar centers na yan. natin ang ating mga ang Teachers. academe natin, ang Yes, teachers, tsaka ang admin staff, ano po. Hindi po matatawaran yung mga sakripisyo nila tuwing elections. At hindi po sapat yung nare-receive nila Totoo po tuwing yan. election. Hindi po sapat ang natatanggap ng ating mga guro sa eleksyon. Baka akala natin ay nakakalibre sila or nagiging parang added bonus ito. Added trabaho po ito sa ating mga guro. Marami po akong kakilalang teachers na nade-deploy kapag eleksyon na sana iniisip nila wag na lang po sana. Dahil it's not worth the struggle and the mental health anguish that they sometimes have to go through. That's true. Kaya saludo po kami sa ating mga teachers. And kahit ano pong mangyari, sabi nga namin sa kanila during trainings, malapit na yung training nila sa March. Basta po, wala po tayong ginagawang masama. Sinusunod natin kung anong procedure natin, nasa likod niyo po ang COMELEC. Mga ilang teachers po ba ang nade-deploy for example, for this upcoming? Do we have an estimate? We have yung ating 232 precincts, i-times 3 mo. So, 696 electoral boards yan. Tapos, madami pa. Aside from more than, siguro humigit kumulang 1,000 din, including itong mga support staff, technical support staff, special electoral boards at ano. Ito pa lang yung ating mga guro. Labas Ito pa pa lang. dito yung poll watchers ng ating mga kandidato. Wala pa yung mga Sila poll pa lang watchers to. dyan. Ang mga partners pa rin po natin yan, wala pa. So kung isusuma total mo lahat ng mga personalities involved in elections, ay i-add mo pa yung 166,416 kasi they should be the one that is being concerned here, yung ating mga botante. So marami pong tao na gagalaw para magkaroon tayo ng maayos na eleksyon. Hindi lang po ang COMELEC, hindi lang po ang kapulisan, kasama ang ating mga guro. Pero ang pinaka-importante, ang superstar dito ay ang ating mga Botante. boboto. Ang botante, our 166,416,000 na sana iniisip natin ay lahat lumabas para bumoto. Ngayon sir, balik ako tayo sa responsibilities ng ating mga kandidato. Kailangan ba nilang i-report ang nagastos nila? Yes. After elections, 30 days after the elections, they must file with us an itemized statements of contributions and expenditures. Manalo matalo. Manalo matalo. That's their obligation because when they filed their certificate of candidacy, they swore to file 30 days after the elections their itemized statements of contributions and expenditures. I-declare dito nila, ng ating mga kandidato, lahat ng kanilang nagasto sa kampanya, pati na rin yung mga nag-donate sa kanila as contributions. Sineseryoso po ba nila to? I mean, alam natin na merong batas para i-declare kung magkano ang nagastos mo and kung
magkano ang natanggap mong donasyon. Pero marami pong nagtataka kasi madaling sabihin kung ano ang batas. Pero sa pagdeklara po ba nila, kapani-paniwala naman ba? They are filing it under oath, no? So we hope. We can only hope. Yeah, we can only hope that all these statements and declarations are true based on their own personal knowledge. Chine-check ba natin to, sir? Or we just take it at face value? There is a specific office of the COMELEC that checks page by page itong mga dinedeclare ng ating mga kandidato. Ito yung political finance So this is the department that scrutinizes these papers. Yes. Is there, what happens if they scrutinize it and they see that there's something's a little off? They file case. Have we ever filed a case? Na- In your yung- knowledge? Yeah, madami na. May mga Madami. na-disqualify na for overspending. In Baguio? I gave fines, penalty of fine, administrative meron. fine sa mga kandidato. I think that was 2016 or 19. So may fines. May mga administrative fines. Dahil po, Because they did not file ay, on time. hindi talaga their final on SOSE. time. Yes. Itong SOSE kasi, dito po natin makikita kung magkano ang, mahirap sabihin ang puhunan eh. Kaya lang ito ang sinasabi kasi. Ginasto nila. Ginasto nila. Ito po ang During the tamang entire term. campaign. Opo. Yeah. Tapos marami po ang haka-haka na hindi lang naman yan ng ginasto. Yeah. Hindi lang naman yan ng donasyon mo. Pero minsan po kasi ay hindi natin maiwasang isiping ina-under-declare. So yan po, there's a specific department in the COMELEC that scrutinizes it. And we have in fact, according to Attorney JP, meron na tayong na-fine dahil hindi nag-file. Yes. So this is part of their responsibility. Ito yung pahuli, manalo, matalo. Ito lang yung ginagawa ng department na ito. SOSE. Tinitignan yung SOSE and file cases and prosecuting these cases against these candidates. And in fact, sa national scale, may mga na-disqualify na sila for this SOSE Oh requirement. yes, in the national scale. Yes. Marami na po. And we hope our candidates in Baguio will be responsible enough this time around to file their SOSE on time and hopefully declare kung magkano po talaga ang nagastos at ang pinaka-interesting part dito, kumbaga, ay ang magkano ang dinonate para tumakbo. Yeah. Kailangan din po ba i-declare kung sinong nag-donate? Yes. Yun din po The- ang isang exciting part. Yung donor ay kailangang mag-submit ng declaration. Ano ang kanyang dinonate? Kaninong kandidato dinonate nito mga to? Kaya po nakikita natin sa mga poster or sa polyetos or sa advertisements, nakalagay ay donated by. Kasi kailangan po itong nakalagay sa lahat ng paraphernalia kung dinonate nga po ito. Tama, sir? Yes, yes. Ang tawag po dyan ay mandatory disclosures sa ating mga campaign posters and even all campaign paraphernalia sa radio ad, TV ad, leaflets, at kung ano-ano pang binigay ng ating mga donors in favor of their supported candidates. Kailangan kapag ang nagbayad po ay ang kandidato, naka-indicate din dapat. Na siya Na siya. ang nagbayad para sa kanyang kandidatura. Okay. So, klaro po yan. Sir, ano po, na lumalapit na po tayo sa katapusan ng ating session. And I would like to get your message. Unang-una, para sa ating mga botante, dahil na-emphasize na po natin kung gaano ka-importante ang the act of going out of your house and dedicating a time to vote. So we have 416,000 voters in Baguio. Ano po ba ang pwede yung imensahe sa ating mga voters? Ito ay youth sector o ang ating very excited na senior citizen sector? Always bear in mind na ang election ay para po sa botante. Hindi po kailanman to para sa mga kandidato. Gaya nga ng aking analogy po kanina, tayo po ay employers, no? We are looking for applicants rightly for the job. Itong mga kandidato natin, they are applicants for a job. So, obligasyon din po natin bilang employer ng ating mga kandidatong ito na usisiin ang kanilang qualifications. At gaya po ng sinabi ko kanina, we should make our own standards and we should make it high, no?
So hindi pwedeng dahil gwapo, siya na. Dahil kamag-anak natin, siya na. We should evolve also in choosing our candidates that palagi na lang ganito ang standard natin. Palagi na lang ganito ang serbisyong binibigay sa atin. So kung hindi po mag-adjust ang ating batas as to the qualifications of our candidates, yung ating standard man lang ang taasan natin para po susunod ang ating mga kandidato sa kung ano mang gustuhin ng kanilang mga employers. Gusto kong isaalang-alang na kung meron tayong sariling standard, hindi po dapat yon magi-stagnant po sa inyo. Kasi aminin po natin o hindi, ang elections ay number game pa rin. Kung yung standard po ninyo sayo-sayo lang, mas madami po yung walang standard, mananalo po sila. That's why kaakibat po ng obligasyon ng pagpili ng tama ay ipalaganap din, ikampanya nyo rin yung inyong standard. Para kung halimbawa 166,000 voters ang boboto dito sa Baguio, kailangan nyo ng 85,000 din na ikampanya yung sarili nyong standard para po yung gusto nyong kandidato ay manalo sa eleksyon. At kung nanalo po yung inyong kandidato na may high standard, you expect po na mas mataas ang serbisyo na ibibigay po sa atin. Napakagandang mensahe po niyan, Sarit. Para sa atin, kasama po ako dyan, na boboto, taasan naman po natin ang ating standard. Kumbaga, yung antas ng ating pagtiwala, pagkilatis, i-level up natin ng konti. Ngayon naman, sir, ano po ang pwede nating maging mensahe sa ating mga local candidates? Sa ating mga local candidates, alam ko naman sumusunod sila sa batas. No? They are all, majority of them are lawyers. Majority of them, if not all, are professionals. Yes. No? Yun ang edge ng Baguio City candidates. Lahat kandidato, majority of them are good professionals and capable of obeying our laws. Kung bakit po may tinakdang campaign period, para sabay-sabay po sana kayong mangampanya. Para patas po level ang ating playing field. And you are free to market yourselves, present yourselves to the public para po manilbihan po sa kanila. But, isaalang-alang po natin na kung ano man po ang magiging desisyon ng taong bayan, sana po respetuhin natin. We embrace it with all humility dahil po, gaya ng sinabi ko sa kanina, para sa taong bayan po ang eleksyon. Para sa ating mga lokal na kandidato, nanggaling na po sa ating election officer na sa March 28 pa ang official na pag-start ng campaign. Pero we are holding you accountable for all the actions that you do, especially before the official start of the campaign. So we are actually watching you, not only the COMELEC, but also the people, and we are silently judging you for what you are doing or not doing. So wag po nating isipin na hindi nag-iisip yung mga taong nakakasalamuhan natin bago pa po mag-umpisa ang official campaign period. Nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong magsayaw ng budots or magkaraoke sa ating mga kabarangay. Pero tandaan po natin, nag-iisip na po ang ating taong bayan. Ngayon, para sa ating guest sa COMELEC, natutuwa po kami na merong isang tao na parang itong si Attorney JP na laging handa na pumunta at magkaroon ng voters education campaign in any forum, in any platform. Parting words from our election officer, might I say my favorite election officer, for this coming campaign. Baka naman po pwede nating bawasan yung agam-agam ng ating mga kasamahan sa Baguio na nagkakaroon ng second thoughts dito sa ating mga ACM at sa pagiging pag-automate natin ng election na ito. Well, unang-una yung automation ay para sa ating lahat. No? Hindi naman po tayo nag-automate ng walang rason. Gusto nating iwasan yung mga dating nangyari na hindi maganda tuwing election. That's why we made automation. Now, the procedure is still the same. Ang ating makina ay binabasa lamang
kung ano po yung sinade po ninyo. Wala na pong iba. At may mga added features po for transparency at para po magbigay po kayo ng tiwala sa ating makina. Yung ating election po sa Mayo at 12 ay napaka-importante because it is a midterm election and this is a prelude to the 2028 elections. Kung magkamali man tayo ng 2025, meron pa namang 2028. Pero, ba't pahihintayin natin yung 2028 kung pwede naman nating itama ang lahat this 2025? So ngayon pa lang po, ginagawa po natin lahat. Itong engagement na ito, these are forums that I cannot refuse. Kasi this is part of my advocacy in connecting to people. Sa Comelec Baguio kasi meron tayong Comelec Voter Care Center. At ang slogan po nito is bringing Comelec services closer to the people. And part of this voter education with you, partners from the media, is to educate them on how to vote properly and how to choose candidates. And for them to realize how important elections are. Kasi until and unless ma-realize natin na importante ang election, patuloy po tayong nagluluklok na hindi tama sa posisyon. Maraming salamat po, Attorney JP, and we appreciate the efforts that you do to educate our voters. And we in the media especially appreciate your efforts to educate us in all our questions. Kuminsan po makulit na, kuminsan after office hours na. Yeah. Pero handang-handa pa rin po itong si Attorney na sagutin yung mga tanong natin. And with that, we would like to ask everybody that come May 12, please go out and vote. Tama po ang sinabi ni Attorney JP, the midterm elections is a starting point to what we are going to face in the 2028 elections. Sana po ay let us vote wisely and let's be conscious of how these candidates act even before it is the start of election. At bukas po aasahan natin na full force ang COMELEC with the partner agencies sa pagbaklas po ng mga illegal na posters. election paraphernalia. Makikita po natin si Attorney JP kasama ang ating kapulisan, ang DNR at ang ating DPWH para tanggalin po for reports po of election paraphernalia na sa tingin nyo po ay mali ang placing. Kontakin lang po natin ang ating COMELEC, DNR at ang ating DPWH. And that's it for this evening session of The Breaking Point. We'll see you again next week. Thank you. Salamat, sir. Thank you very much. Tama lang, 1 hour lang. 1 hour. Si Dean talaga nag-comment pa. Opo, sana. Wala rin siya. Counselor. Oo nga po, sir. Ba't